Mga kaitiks, good evening. Base ito sa true to life story ko kaya ako natawag ng itik dyan sa ating pilahan dyan sa Lipa City. Yun sa ating pilahan. Hindi ko na lang i-mention kung saan pilahan yan. Basta yung mga nakakilala sa akin, di malalaman nila ngayon kung bet na tawag nila akong itik. Paano sa lahat, hindi po ako nanggagaya. Hindi ko po ginagaya yung sa iba. Sabi mga vlog daw nung may itik vlogs, hindi po ako nanggagaya. Ako po sa totoo po noon, may tao lang nagsabi sa akin na, Kuya, gawin mo kay itik vlog. Yun ang ikuan mo sa magpanibago kang account, tapos yun ang gawin mo kay itik vlog. Yun. Ngayon po istorya ko sa inyo yung tunay na nangyari kaya ako natawag dyan sa pilahan na yan na itik. Lahat po yan nung mga nauna ng mga kapilan ko na ang tawag sa akin itik, tapos inabot na ng mga bagong membro na nakabili ng bagong membro, saka yung mga nagbabondre, naging itik na rin po ang tawag sa akin. Ngayon hindi naman po ako nagagalit at siya nga po nangyari. Kukwento ko po sa inyo kung bakit ako natawag nilang itik. Pero tunay ko pong pangalan Renato Casilag Iscabel. Yun, tubo pong Taysan. Kaya po ako natawag, ito nga po, simulan ko na, hindi ko na lang i-mention yung mga pangalan ng tao na involved at basta yung baga na ayos na tahimik na gusto ko lang maliwanagan sa kanila na hindi naman po ako nanggagaya ng pangalan. Yun po talaga ang tinawag sa akin. Ito nga po yun. Kaya po ako natawag na itik dyan sa pilahan dahil po ako'y yun, nung una tricycle driver, ngayon naman tricycle driver pa rin. Ako'y may boundarihan, tricycle at di prangkisa. Taga Antipolo del Norte po ang may-ari noon. Ngayon po, sabi sa akin ng may-ari, kung ikay magagasolina ay berde. Di nga po ako nagpagasolina doon sa isang gasolinahan. Hindi ko din po sasabihin ko sa inyo. Baka sumikat pa. Sadya naman sila sikat na. Yun. Paggasolina ko po, ay pinagagasolina ko ay berde ang gasolina. Yan. Unleaded. Ngayon po ako naman sanay doon at ako suki doon. Sanay ako maggasolina. Doon lagi ako nagpo-full tank bago ako bumiyahe. Ngayon ako nag-CR. Sabi ko doon sa mag-gasolina ay berde. Hindi nga po. Nag-CR na ako. Humihi ako. Pagka balik ko po, sabi ko, magkano? Ayan o, sir. Sabi ko yun. Ditingin ko. Abay, presyo ng premium. Sabi ko, ano kaya yung ginasolina mo? Premium po. Ayun gano'n. Sabi ko, mali. Di, sukin ako dito yung berde. Sinabi ko pa sa yung berde Sabi ko, sagot sa akin gasolina din yan. Ayun, sagot ko, di, mahal naman ang babayaran ko. Ngayon, doon kami parang hindi nagkakaintindihan. Sabi ko pa ang pinapagasolina sa akin ng may-ari berde. Gawa ng bakari. Kumbaga magkaroon ng problema ang makina. Di ako pa masisi ng may-ari. Kaya ba, sabi berde na lang. Lagi gagasolina. Ngayon, pagkakamali niya, siya pang masungit at maraming salita. Ngayon yung talikaw, sa akin, magdadala sa cashier sa kahiran nila ng ibinayad ko at ako may sukli. Ako'y naka-imake. Sabi ko yung babaeng yan kulang lang sa romansang itik, supati putik. Ayun. Ngayon, meron naman na nakarinig na yun may kakilala ko ding nagagasolina doon. Kasama ko pa sa boarding house. Sabi doon sa babae. Hindi ko pa naman sasabihin pangalan. Basta sabi sa babae, ay. Sabi nito, kulang ka daw sa romansang itik, supati putik. Di. Nagmaktol na, nagalit na lalo, ng tuluyan. Alam ko may diretso alis na. Yun. Ang nangyari, pumunta sa yung franchise number ko, pumunta sa TMD,
Hindi ko na rin, pero kilala ko yung TMD na pinagsabihan. Di, sa mga tuwid ako yung aking franchise number, nagdiretso ngayon ng TFRB sa Tricycle Franchising Regulatory Board. Pinaban yun. Ay di yun ang aking inayos. Ngayon, ang pag-aayos, kailangan makausap ng personal yung nagawan ko ng salitang gano'n. Pero hindi ko naman totally, hindi ko naman sa akin sinabit doon sa kasamahan. Yun. Di nga lang ang pagkakamali ng kasamahan ay sinabi at parang ginawang katuwaan. Di napahiya yung babae. Di yung doon ako may pagkakamali. Di ako naman humingi ng pasensya. Ngayon nga ito, ganito. Ako'y humingi ng tulong sa barangay ng Antipolo, Del Norte. May mabait namang tumulong na isang konsyahal at saka konsyala. Kami magkakasama doon sa lugar nung babae, San Guillermo. Inayos yun din sa barangay. Sa katunayan, nakakasundo na kami. At yun ang hinihiling ng TFRB na sa katunayan, kami nakaayos na para may kasulatan, kaunting papel na ihaharap po sa kanila na kami nagkasundo na noong nagre-reklamo sa akin. Ang alam pa nga nila ay pasahero ko. Ay hindi naman pasahero, yun ay naggasolina. Doon makapagpaliwanag ako sa TFRB, doon kay Sir Basa, yun ang pinakamataas. Hindi ko na binabanggit din. At ayos naman 8 years na nakakalipas noon, 8 taon na. Di pinapaliwanag ko lang ngayon kung bakit ako natawag na Ethic at bet ako nakagawa ng Kaetix Vlog. Yung Kaetix Vlog na yun, yan, pwede ko nang banggitin kung sino nagturo sa akin. Wala man akong, hindi ako marunong talaga cellphone. Ang nagturo sa akin ay si Chokoy. Yan, pwede ko na siyang banggitin. At siya namang totoo ang sinabi sa akin niya na, Kuya Edik, gumawa ka na ng Kaetix Vlog. At ng malay mo, yan nagpapabago ng buhay mo. At tayo ganito, tayo mahirap lamang, malay natin, iswertehin ka. Yun, kaya nag-isip din ako. Kaya gayon yung Kaetix Vlog. Yan, yun ang nangyari. Yun ang nangyari sa akin. Pero aral naman sa akin na yan sa ating mga naghahanap buhay, lalo driver at tricycle driver, kailangan tayo ay yun nga, makakuha sa mga pasahero o kahit kaninong tao, maayos manalita at nang hindi ka magka-problema. Aral sa akin yun, totoong buhay. Yun, pasensya na. Alam yun nung mga nakasama ko. At kaya ako natawag talaga na Ethic sa pilahan. Gawa din ng aking mga naunang kapila na yun. Lalo yung aking kaibigan na konsyahal. Sabi ni konsyahal siguro, yun ay naman sila nakakatawag noong una. Sabi, dati ka na si Pangulong Itek. Sabi kayo, naiti yun. Initik na nainitik hanggang sa ngayon. Sa pilahan. Halos hindi nga kilala ko ang pangalan ko ng mga bagong napila. Mga kasama ko dyan sa ating todo dyan. Sa matoda namin, sa Lipa. Hindi ako kilala sa pangalan ko, ng tunay na pangalan. Ang kilala sa akin niya si Ethic. Tapos niya ngayon, kay Ethic, yung mga biro-biroan, yung mga ganun. Yun po, yun ang tunay na nangyari. Salamat po. At kung ito'y maano ninyo, ay di ano nangyari sa akin, di ako may kumapanood din nung nagawan ko ng kasalanan yun. Ako'y humingi ng buong pusong nahingi ako ng pasensya at patawad sa kanya. Muli! Salamat po mga ka-Ethics. Salamat. Love you.